Ang video ko ngayon ay para doon sa pinagtatalunan na tungkol sa TNT. At may ilan nga tayong mga kababayan sa Pilipinas na naghihintay ng employer at ang sinasabi ay sana daw ay mahuli na yung mga TNT dito sa South Korea para mabigyan sila ng chance na makapunta dito sa South Korea. Kasi nga naman ang daming TNT dito sa South Korea. Ibig sabihin, kapag nahuli na yung mga TNT ay papauwiin sa Pilipinas at siyempre, mag-hire na ng panibagong tao. Pero itong issue na to ay matagal na to. May mga kakilala rin ako dito dati na may mga TNT nga dito sa South Korea. Ngayon, ang sinisisi ng iba ay yung mga TNT kaya kunti lang ang nasiselect ng mga EPS worker na manggagaling sa Pilipinas. Isa dito ay hindi lang naman mga Pinoy ang may TNT dito sa South Korea. Mas marami ang ibang lahi na mga TNT dito sa South Korea. Dati pa talaga ay marami naman talagang TNT dito sa South Korea ng mga Pinoy. Pero ang nangyari, nakaalis pa rin naman kami. At ang punto nga dito, ang merong Ministry of Justice conduct first nationwide joint crackdown on illegal foreign residents. First day today, April 14 to June 29. Ayan. Talagang mahigpit sila ngayon. Talagang hinuhuli talaga nila yung mga TNT dito sa South Korea. At may isang vlogger nga dito na ang sabi ay wag daw sisihin yung mga TNT. Dahil nga daw may kanya-kanyang rason, may kanya-kanyang dahilan kung bakit na nagti-TNT. Pero dapat isipin din natin yung mga naghihintay ng employer sa Pilipinas. Pare-pareho lang tayong may pangarap. Pare-pareho lang tayong may gustong marating at pare-pareho lang tayong may gustong ipundar. Yan din dapat yung iniisip ninyo. Kaya napaka-plastic naman kung sasabihin na wag daw sisihin yung mga TNT. Binigyan sila ng pagkakataon. Matagal na sila dito sa South Korea. At tulad na lang nung nakausap ko sa Hewadong nung pumunta ako, 20 years na siyang TNT dito. At tinanong ko siya, ang sabi niya sa akin, tapos na raw sa pag-aaral yung mga anak niya at may mga trabaho na. Ang sabi ko sa kanya ay bakit hindi ka pa umuwi? Ang sabi niya sa akin ay nasanay na raw yung katawan niya na laging may trabaho. Ngayon, sabihin ninyo, ano yung masasabi ninyo dito sa sitwasyon nun? Bakit hindi pa siya umuwi para naman mabigyan yung iba na may pangarap na mapagtapos din ang mga anak, di ba? Natupad na niya yung pangarap niya. Anong ibig sabihin, di ba? Bakit hindi pa umuwi? Nakuha na niya yung gusto niya, napagtapos na yung mga anak niya, may bahay na. Bakit hindi pa siya umuwi? Sabihin niyo, anong masasabi niyo diyan? Nandun na tayo, may kanya-kanyang kwento, may kanya-kanyang rason. Pero binigyan na ng pagkakataon. Marami dito ay matatagal na yung mga TNT. Bakit hindi pa sila umuwi? Para naman mabigyan yung iba na naghihintay ng employer sa Pilipinas. Hindi lang dapat mga TNT ang sinisisi tungkol dyan. Kasi ang TNT, kapag nahuli ang mga yan, papauwi na yan sa Pilipinas. Mababawasan ang TNT. Kaso ang problema dito, yung iba na mga nandito, kapag hindi sinuwerte sa kanilang company, halimbawa, hindi na sincere, hindi na pabalik dito, ang ginagawa nila ay sila naman yung pumapalit. Kasi karamihan dito ng mga TNT ay dating EPS worker din ng mga nagti-TNT. Ganun lang din, pag may nahuli, papauwi sa Pilipinas, tapos yung ibang mga nandito, pag hindi sinuwerte sa company nila, nagti-TNT na. Pa yung isa na nakikita kong dahilan na ang sinasabi ng iba ay wala raw epekto yung pagkakaroon ng E7-4 visa dito sa South Korea. Kasi pag E7-4 visa ka na dito, ay for life ka nang magtatrabaho. Dati, mahirap talagang mag-apply ng E7-4 visa dito. Kasi kailangan mo pang mag-aral ng Korean language para ipasa yung yung parang topic o KIIP, kailangan maka-level 2 ka. Ngayon, doon sa ibang probinsya, yung mga probinsya dito sa South Korea, kapag doon yung lugar ng
trabaho mo sa mga probinsya dito ay kahit hindi ka na mag-aral ng KIIP, kahit wala kang topic, level 2, mga ganyan, ay pwede kang maging E7-4 visa. At madami na akong nakikita ng mga Pinoy dito ng mga nakakakuha ng E7-4 visa at dahil nga sa pinadali yung requirements, pinababa yung point system para marami yung makakuha ng E7-4 visa. Ngayon, kapag ang mga EPS worker dito sa South Korea ay lahat ay naging E7-4 visa, malamang talaga hindi nakukuha ng tao sa Pilipinas. Maghihintay na lang sila na magsawa yung mga Pinoy dito na E7-4 visa, saka lang sila kukuha ng tao kapag umuwi na, kapag nagsawa na. Kaya yung sinasabi ng iba na walang epekto yung E7-4 visa na kalokohan yan. Napakasinungaling naman, napaka-plastic kung sasabihin niyo na walang epekto yung E7-4 visa na yan. Dapat ang mangyari na lang sana ay hulihin ang lahat ng TNT dito sa South Korea at wala ng E7-4 visa. 'Di ba? Para rotation ng tao, para lahat mapagbigyan. Ngayon, kung dun sa contract mo na dalawang kontrata na 4 years and 10 months, 4 years and 10 months, bali 9 years and 8 months, dun sa 9 years and 8 months na yan, kailangan mo talagang mag-ipon. Dahil pagkatapos nun, ay wala na talaga. Uwi ka na sa Pilipinas at yung iba naman ang kailangan pagbigyan. Kasi kaya ang nangyayaring iba dito, ang iniisip nila, ay pwede naman ako mag-TNT, ganyan-ganyan, no? Waldas ng waldas, gastos ng gastos, hindi na nag-iipon. Tapos yung iba, ay pwede naman ako mag-E7-4 visa, kaya gastos lang ng gastos. Ang mahirap kasi sa iba, binigyan na ng pagkakataon, sinayang nila. Kaya ganyan ang nangyayari.